ang buhay na may Kristo, you put on the new self. So you have the new self. So pag sinabi nating new self, parang hinubad mo yung luma mong damit, sinuot mo yung bagong damit. At alam niyo, ang pagbabago, ang new self dito mga kapatid, ginagamit dito sa Romans chapter 12, narinig natin palagi ito, at transformed life. Pagdating sa 2 Corinthians 5:17, a new creation. So ibig sabihin ng put on the new self, pag may Kristo ka, holistic ang pagbabago sa atin. Nabago ang isip mo, nabago ang puso mo, everything you have, nabago priorities mo, nabago ang pananaw mo sa buhay. Yun ang put on the new self. Nabago yung iyong moral values. Dati ang value mo sa buhay ay kahit nagmumura ka, okay lang. Basta meron ka. Pero ang values mo ngayon, may spiritual values ka, you respect other people. You forgive other people. You are kind to other people. You love people. Dati ang values mo, mga gamit, pag nasaling yung gamit mo, talagang lumalabas ang masama mong ugali. Dati values mo sa mga pera, pero sa ngayon, ang values mo, mahalaga ang connection mo kay Jesus Christ. At the same time, your connection with other people. So that is the new self. And listen to this mga kapatid. Gusto ko itong emphasize sa atin. Ang paglalagay ng bagong buhay o bagong sarili na natin ngayon, pag sinabing new self, you are not self-centered. You are not self-seeking. You have no self-pity to yourself. Kasi hindi tama na naawa ka sa sarili mo eh. Pag naawa ka sa sarili mo, may kulang ba ang Diyos sa buhay mo? Pag ikaw naman self-centered, gusto mo palagi attention ng maraming tao. Attention, bigyan ka ng pansin, papurihan ka, at gusto mo palagi iangat ka ng mga tao. Pag sinabi new self, very clear. No? Nasa iyo ng selflessness. You are not already self-centered. You care for other people and you want to glorify God in your life. You don't mind about yourself na. Kasi you are full of yourself. You are full of yourself with the Lord Jesus Christ. Kaya nga mga kapatid, dapat maintindihan ninyo, ang pag sinabing you have new self, you cooperate for the change. Nag-ooperate na si Lord sa iyo, dapat mag-cooperate ka sa pagbabago ng buhay. Ibig sabihin, may part po tayo. So, katulad nito, paano ako mabago? Ang pagbabago ganito mga kapatid. Halimbawa natin, nilutuan ka ng masarap na pagkain para sa iyong kalusugan, manatili kang mabuhay. Anong part mo? Gagamitin mo yung kamay mo? Gagamitin mo yung bibig mo? Isusubo mo yung pagkain? Ngunguyain mo? Everyday kumakain po tayo para masustain yung kalusugan ng ating katawan. So, you cooperate. Hindi mo tiningnan lang yung pagkain at titingnan mo lang siya maghapon, walang mangyayari sa iyo. Ang pagbabago ganito, mga kapatid. Narinig mo ang salita ng Diyos, binasa mo ang salita ng Diyos, kinokorektahin ang salita ng Diyos. Anong part mo? Dapat nguyain mo to. Dapat, ito yung tinatawag meditation. At dapat, nabasa mo, narinig mo to, ikaw ang magpasya na baguhin mo ang sarili mo. So that is what we call cooperation. Pero ang nagbabago na makapangyarihan sa atin ang Diyos. Pero binigyan tayo ni Lord ng isip. Ang tawag niyan, common sense. Sinabi ng Bible, magpatawad ka. Dapat, you adjust yourself to the Word of God. Sinabi ng Bible, maging mabuti ka sa iyong kapwa. Palagi ka may galit. You adjust yourself to the Word of God. As you adjust yourself to the Word of God, ipamuhay mo ito. And that is put on the new self. So in Him, we have what we call new self. Meron tayong tinatawag transformation. May pagbabago. Sinabi nga sa Galatians 2:20, tinako na akong kasama ni Kristo at hindi na akong nabubuhay at ang buhay na ito'y si Kristo na. At ang sino man kay Kristo ay bagong nilalang, 2 Corinthians 5:17. At sinabi sa Romans chapter 12, 1 and 2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Lahat ng yan, mga kapatid,
Ang author ng change is our Lord Jesus Christ. But our part is cooperate para may operation na mangyari sa atin. Hindi po pwede na paralyze ka, susubuan ka lang na susubuan. Kaya nga may Bible, may mga nangangaral, may mga taong nag-guide sa atin, intentional tayong umalis sa mga bagay na makakasira sa buhay natin. We need to put up the old self. So in Him we have a new self. Kaya nga, kung nagmumura ka, alangan namang gawin ka ng Diyos na pipi. Di ba? Kung masama ang isip mo sa kapwa mo, alangan namang burahin ni Lord ang iyong mga memories. We have what we call common sense. Pinapa-identify ni Lord sa atin, ito ang tama, ito ang mali. Isubo mo ang tama. Namnamin mo ang tama. That is a new self. Babaguhin mo ngayon yung mga values mo sa buhay. Dati, tanghali ka ng magising, walang direksyon ng buhay mo, cellphone agad, o kaya chismis sa labas, o kaya nag-iisip ka naman ng panibagong mga racket. Pero nung nakilala mo ang Lord, your values is God first before others. Ibig sabihin yung values mo nati-change because you have now a new self. Dati wala kang pakialam sa asawa mo, sa mga anak mo, but now you are an ideal father. You start everything in prayer, kasama mo sila. So ibig sabihin, nagbago ang buong pagkatao na meron ka. Sino gumawa nun? Si Jesus Christ. Iba yung you know Christ kaysa you have relationship with Christ. May pagbabago buhay ng taong ito. Ang isang tao na kilala lang si Kristo, religyoso lang siya, mabait lang siya, at the same time, wala pa rin pagbabago. Nagsisinungaling, nagmumura, nandadaya sa kapwa, nanluluko ng kapwa, nambubula ng kapwa. Plastic sa kapwa. Pero ang isang tunay na binago, in and out, original, genuine yon mga kapatid. Mahusay siyang patutuo sa bahay, mahusay siyang patutuo sa kaibigan, pati sa kanyang mga spiritual disciples. Ibig sabihin, may genuity. Walang kaplastikan ang pagbabago. Kapag si Kristo ang nagbago ng buhay natin. So in Him, we have new self.